Welcome back mga idol, sa video na ito ay ating matutunghayan ang true story movie na may pamagat na Eden 2012. Warning, spoilers ahead. Nagsisimula ang pelikula sa tag-araw ng 1974 sa New Mexico, kung saan nakatira ang 18 taong gulang na si Hyun Jae, isang Korean-American na dalaga, kasama ang kanyang mga magulang na immigrant. Madalas siyang tumutulong sa kanila sa kanilang taxidermy shop at kaibigan ng isang babae mula sa kabilang bahay. Isang araw, tinanong ni Hyun Jae ang kanyang ina kung maaari siyang magpalipos ng gabi sa shop, gamit ang dahilan na kailangan niyang tapusin ang ilang tax calculation. Nang pumayag ang kanyang ina na magpalipos siya ng gabi, lumabas si Hyun Jae para magsaya sa isang bar kasama ang kanyang kaibigan. Doon, agad na nagkagusto si Hyun Jae sa isang batang bumbero matapos siyang bilhan ng inumin ng binata at ng kanyang kaibigan. Umalis ng maaga ang kaibigan niya kasama ang ibang tao at inalok ng bumbero na ihatid si Hyun Jae pauwi. Habang naghihintay sa istasyon, napansin ni Hyun Jae na peke ang badge sa uniforme ng binata at sinubukang tumakas. Gayunpaman, nahuli siya, teen alien, at itinapon sa compartment ng ibang kotse. Samantala, papunta sa trabaho si Officer Bob Galt nang makita ni Bob ang isang patrol car at nagpa siya na huminto. Nakita niya ang ibang opisyal at ang may-ari ng sasakyan na nag-iimbestiga sa bangkay ng isang babae na may nakakabit na tracking device sa kanyang bukong-bukong. Matapos kumpirmahin ni Bob na sila lang ang nakakita sa biktima, binaril silang pareho hanggang sa mamatay. Samantala, nagkamalay si Hyun Jae at natagpuan ang kanyang sarili na nakakadena sa isang kama sa isang liblib na bodega. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang kaliwang sentido kung saan siya tinamaan ng van. At bago pa man niya maunawaan ang ibang bagay, binigyan siya ng droga at tinanggal ang kanyang brace. Matapos siyang linisin, nakakadena na ang kanyang bukong-bukong. Mabilis siyang inilagay kasama ang ibang mga babae na katulad niya at ipinakilala kay Bob, na nalaman na hindi lamang isang tiwaling opisyal, kundi pati na rin ang mababang lokal na pinuno ng isang human trafficking ring. Ang pasilidad ay pinangangasiwaan ng isang pabago-bagong adik sa droga na nagngangalang Von, nakatulong din ni Bob. Sa unang araw ni Hyun Jae sa bodega, nagdala si Bob ng mga kuting sa mga babaeng nakatira doon. Pero nang tumanggi si Hyun Jae, ipinakita ni Bob ang kanyang nawawalang police report at sinabi sa kanya na may impormasyon siya tungkol sa kanyang mga magulang. Binalaan niya na kung hindi siya susunod, hindi sila mag-aatubiling saktan ang mga ito. Tinawag din niya itong Eden at binigyan siya ng 2 araw para tanggapin ang bagong realidad na ito bago siya mapilitang magtrabaho bilang escort sa pasilidad. Kinakailangan ng mga babae na maligo ng 2 beses sa isang araw, at sumailalim sa mahigpit na pagsusuri at upang matiyak na mananatili silang walang sakit. Sa huli, napili si Eden para sa kanyang unang tungkulin, at inutusan siyang magbihis kasama ang isa pang babae, at dinala para magbida sa isang iligal na pelikula. Tiniis nila ang ilang mga demonic fetishes at dinala pabalik na sugatan at malungkot. Nang subukan siyang aliwin ng ibang babae, umiyak si Eden, alam niyang sa kanilang sitwasyon, wala silang ibang masisilungan kundi ang isa't isa. Dinala ni Von si Eden sa kanyang susunod na trabaho, at matapos siyang ayusan, iniwan siya sa silid ng kliyente, naghihintay na matapos sila. Pero nang makarinig siya ng gulo, nagmadali siyang pumasok at nakita ang kliyente. Nawawala ang hotdog niya, at natira lamang ang ketchup. Mabilis niyang naunawaan ang lahat at tumakbo palabas para habulin si Eden. Mabilis niyang nahuli ang dalaga at hinayla pabalik sa bodega, kung saan siya nakakadena sa itaas ng kanyang ulo, at pinilit na umupo sa isang bathtub na puno ng yelo magdamag bilang parusa. Kinumpronta ni Bob si Von dahil sa pagkabigo niyang kontrolin si Eden, na nagresulta sa pagsampal sa kanya ni Bob. Lumipas ang 1 taon, at nasanay na si Eden sa propesyon. Naging kaibigan niya ang isa pang babae na nagngangalang Priscilla, na naging karamay niya sa mga panahong mahirap. Isang araw, pagkatapos mag-submit ng pagsusuri, naghihintay ang mga babae sa isang silid kung saan nag-uusap sina Eden at Priscilla. Kinuwentuhan ni Priscilla si Eden tungkol sa ibang trustee na nagngangalang Svetlana Vance, at napansin ni Eden na suot nito ang singsing na kagaya ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagulat si Priscilla nang malaman na napakabata pa ni Eden at tinanong kung alam ng mga lalaki ang edad niya. Naguluhan si Eden at tinanong kung ano ang nangyayari sa mga babaeng masyadong matanda na, pero hindi alam ni Priscilla. Ilang sandali lang,
sapilitang dinala si Priscilla, at wala nang nakakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Eden na kunin ang kanyang singsing kay Svetlana, at nagkagulo sila hanggang sa pinaghiwalay sila ni Von at ng isang katulong. Pinarusahan ni Von si Eden dahil sa pagdulot ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na lunukan ang singsing, at sumunod si Eden. Ginamit niya ang pagkakataong ito para magboluntaryo na tulungan si Von sa mga operasyon ng pagsubaybay at accounting dahil sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa shop ng kanyang mga magulang. Tinanggihan ni Von ang kanyang alok at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid. Sa kanilang susunod na trabaho, matapos mag-entertain ang mga babae sa isang frat party ng kolehiyo, humingi ng tulong si Von kay Eden. Nang sabihin ni Eden kay Von na mas mababa ang bayad kaysa sa napagkasunduan, nagalit si Von at sinuntok ang isa sa mga frat brother, at nakuha ang buong halaga. Pero habang aalis na sila, napagtanto ni Von na nakatakas ang kanyang dalawang babae. Para makuha ang kanyang tiwala, tinulungan siya ni Eden na subaybayan ang mga babae at matagumpay siyang napahanga. Unti-unti, nagsimula niyang palitan si Svetlana bilang trustee ni Von, at binigyan siya ng mga menor na gawain tulad ng paglilinis ng bahay, sa halip na ipadala sa mga mahirap na trabaho. Si Eden din ang responsable sa pagsagot sa telepono. Sa isang crash course, sinabi sa kanya ni Von na kung may tumatawag na humihingi ng quotation, maaaring kasama sila sa FBI, kaya kailangan niyang iwasan ang pagtanggap ng mga ganoong tawag. Tinuruan din siya ni Von kung paano magmaneho at isinasama siya kapag bumibili siya ng bagong mga kontrabando para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, nakitang nag-host ng seminar tungkol sa contraband trafficking si Bob. Pagkatapos ng seminar, isang detective na nag-iimbestiga sa dobleng pagpatay sa kanya noong nakaraang taon ay lumapit kay Bob, binanggit ang mga taong pinatay ni Bob at tinanong siya dahil ang GPS ay nagsubaybay sa kanya malapit sa lokasyon ng nawawalang deputy at ng may-ari ng lupa. Sinabi ni Bob na wala siyang alam tungkol dito at umalis pagkatapos ng isang hindi komportableng pag-uusap. Isang araw, habang tumatanggap ng mga order si Eden sa telepono, humingi ng presyo ang isang kliyente. Nalaman niyang isang bitag ng pulisya ito, nag-atubili siya pero binigay pa rin ang presyo. Maya-maya ng araw na iyon, nakasama ni Bob sina Von at Eden sa tabi ng lawa, kung saan plano nilang itapon ang mga bangkay ng deputy at ng may-ari ng lupa, na nilagay nila sa freezer ng bodega. Kasama ng dalawang bangkay na ito, may isang pangatlong bangkay na pag-aari ni Svetlana, na kailangang patayin dahil hindi siya nagpakita ng magandang pagganap matapos siyang palitan. Ang tatlo ay naglayag patungo sa gitna ng lawa, at nagsimulang pag-alitan ni Bob si Von. Ngunit nainis si Von, at dinala si Bob sa bingit ng kamatayan. Nang makita ang pagkasuklam ni Eden, ipinaliwanag ni Von na may utos siyang natanggap mula sa itaas para tapusin si Bob. Ilang araw pagkatapos, dinala ni Von si Eden para ihatid ang isang babae sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Mario. Agad siyang nakilala ni Eden sa kanyang mga tato. Siya ang lalaking nagpadala sa kanya sa bodega. Nag-excuse siya para pumunta sa banyo at nakita niyang puno ng mga kuna, wheelchair, at surgical instrument ang silid. Sa kabilang bahagi ng banyo, sa isang katabing nakakandadong silid, natagpuan niya ang buntis na si Priscilla. Noong araw na iyon, naging positibo ang kanyang pagsusuri, kaya siya dinala palayo. Masaya si Priscilla na makita ang isang kaibigan, at sinabi kay Eden na maayos naman siya, pero sinabi din niya na hindi ligtas ang kanyang sanggol. Alam niya na kukunin ito pagkatapos manganak. Sa pagmamaneho pabalik, napansin ni Von na tahimik si Eden at dinala siya sa gitna ng disyerto. Tinanong niya kung ano ang nakita niya sa bahay, at inamin ni Eden na nakakita siya ng isang makeshift clinic na may mga kuna. Tinatanong niya ang katapatan ni Eden, at para patunayan ito, inutusan niyang barilin ang babae sa kanilang truck. Tumanggi si Eden, pero binabalaan siya ni Von na kung hindi niya barilin ang babae, siya naman ang babarilin. Handa nang hilahin ni Eden ang gatilyo nang bigla siyang umiyak, pero pinigilan siya ni Von sa huling sandali, tumatawa habang niyayakap siya, tinawag siyang isang baliw na babae. Umiyak nang umiyak si Eden, hindi lubos na nauunawaan ang gagawin niya, pero mabilis niyang nakuhang muli ang kanyang pagpipigil. Nagpatuloy sila sa kanilang pagbabalik nang tumanggap ng tawag si Von na nagsasabi sa kanya na pinaghihinalaan ang isa sa kanyang mga enforcer. Tinalian nila ang lalaki at pinahirapan. Habang iniutos kay Eden na ipack ang mga babae para sa kanilang paglipat,
dinala siya ni Von sa kanyang bahay para ayusin ang mga pasaporte ng mga babae at ipinaalam sa kanya na pupunta sila sa Dubai. Napagtanto na ito na ang kanyang huling pagkakataon na makatakas, nagpa siya si Eden na linisin ang pipe ni Von nang umalis ito para magbanyo, gaya ng ginawa niya noon, at pinahid ang pipe ng mga kemikal na panglinis. Bumalik si Von na may dala-dalang isang bag na puno ng pera. Tiniyak niya sa kanya na magka-partner sila at isang araw, sila ang mamamahala sa buong operasyon. Pagkatapos ay sinindihan niya ang pipe, nilanghap ang nakal-alasong usok. At pagkatapos ng huling hininga, naging malinis ang kanyang baga sa kamatayan. Nakakita si Eden ng mga flies at tinanggal ang tracker sa kanyang bukong-bukong. Nanakaw niya ang ilang syringe at kontrabando mula sa ref ni Von, pagkatapos ay kinuha ang bag ng pera at lumabas. Pumunta siya sa bahay ni Mario para makipag-usap tungkol sa kanyang kalayaan at ni Priscilla, pero tumanggi ito. Ipinaalala niya kay Eden ang unang pagkakataon na dinala siya rito at tinanong kung naaalala siya nito. Sinabi ni Eden na hindi niya siya maalala, pero tumawa lang si Mario. Tinanong ni Eden kung pwede man lang niyang makita si Priscilla. At pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag siya, binigyan siya ng 5 minuto para makipagkita sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad si Mario sa harap niya, patungo sa ibang silid, sinamantala niya ang pagkakataon para itusok kay Mario ang isang nakamamatay na gamot, at agad siyang namatay. Ilang sandali lang, nagmadali si Eden sa silid ni Priscilla at sinabi sa kanya na kailangan nilang umalis kaagad. Sinabi rin niya ang balita na ibinenta ni Mario ang kanyang bagong silang na sanggol, na nagdulot ng pag-iyak ni Priscilla dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Ang tanging nagawa ni Eden ay yakapin siya, at suportahan si Priscilla. Sa kanilang paglabas, sa wakas ay nakawala ang dalawa sa isang mahabang bangungot. Nakakita si Eden ng isang telepono at naglakas loob na tawagan ang kanyang pamilya. Pinipigilan niyang umiyak habang dinadial ang numero at sa wakas narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Nang mapagtanto ng kanyang ina na si Hyunjae ang tumatawag, umiyak siya ng umiyak. Pero nang tiningnan ni Eden ang kanyang refleksyon, nahihirapan siyang makilala ang sarili niya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa huli ay nahihirapan na siyang magdesisyon kung babalik pa ba siya sa mga magulang niya, o mananatili na lang sa buhay niya ngayon. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.